Nang magpasya akong sorpresahin ang aking asawang si Jorge sa opisina, hinding-hindi ko inakala ang matutuklasan ko. Pagdating ko, hinarangan ako ng gwardya at litong sinabi, "Sandali, hindi kayo ang asawa ni Ginoong Monteiro. Nakikita ko siya araw-araw." Nga pala, Sabo, bago pa ako makasagot nakita kong lumabas mula sa elevator ang isang mas batang babae. Kinawayan siya ng gwardya at nagpatuloy. "Hanggang bukas, Binibini, sa parehong oras, di ba?" Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagulat ako nang makita kong sino siya. Ngunit bago tayo magpatuloy, tingnan mo muna kung nakasubscribe ka na sa channel at mag-iwan ng komento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo ang nararating ng aming mga kwento. Isang ordinaryong araw ng Oktubre nang biglang magbago ang buhay ko. Maaga akong gumising, naghanda ng kape para kay Jorge, tulad ng ginawa ko sa loob ng nakaraang 4 na dekada, at pinanood siyang umalis patungo sa trabaho na suot ang kanyang walang kapintasang navy blue na suit. Matapos ang mahabang panahon naming magkasama, ang aming rutina ay parang isang tahimik na ilog, predictable, walang malalaking sorpresa, o kaya'y iyon ang akala ko. Nang umagang iyon, habang inaayos ko ang aming kwarto, nakakita ako ng gusot na card sa bulsa ng jacket na isinuot ni Jorge noong nakaraang araw. Ito ang ika-40 anibersaryo ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Napangiti ako sa pag-iisip kung paano ko siya sorpresahin. Matagal na rin akong hindi bumibisita sa kanyang opisina. Kusang lumabas ang ideya. Dadalhan ko siya ng kanyang paboritong matamis mula sa tindahan ng tinapay sa aming lugar at susulpot ng walang paalam. Medyo matamlay ang aming pagsasama kamakailan dahil palaging gabing umuuwi si Jorge at pagod. Marahil ang isang romantikong kilos ang eksaktong kailangan namin para buhayin muli ang alab na tila nawawala. Ginugol ko ang nalalabing bahagi ng umaga sa pag-aayos ng maingat. Isinuot ko ang pinakamaganda kong bestido na may bulaklak. Iyon ang palaging sinasabi ni Jorge na nagpapatingkad sa aking mga mata. Tinali ko ang aking kulay abong buhok sa isang eleganteng bun at naglagay pa ako ng pulang lipstick, isang bagay na bihira kong ginawa sa mga nakaraang taon. Ang panaderya ay ilang block lang mula sa bahay. Bumili ako ng isang kahon ng dark chocolate bonbons na paborito ni Jorge. Binalot ito ng tindero sa isang eleganteng papel na may gintong laso. Perpekto, naisip ko. Iniisip ang pagkabigla sa mukha ng aking asawa. Ang gusali ng kumpanya ay kahanga-hanga, gawa sa salamin at semento, na matatagpuan sa sentro ng negosyo ng lungsod ng Mexico. Mahigit 30 taon nang nagtatrabaho si Jorge doon. Nagsimula bilang isang simpleng assistant hanggang sa umabot sa direksyon. Lubos akong ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay, ang kanyang dedikasyon. Palagi niyang sinasabi na lahat ng ginagawa niya ay para sa amin, para sa aming pamilya, para sa aming kinabukasan. Nang dumating ako sa gusali, bumilis ang tibok ng puso ko sa pag-asam ng sorpresa. Pumasok ako sa pangunahing lobby at nagtungo sa reception. Isang nasa katanghaliang gulang na gwardya na may pangalang Silva sa kanyang ID ang nasa counter. "Magandang umaga. Gusto kong bisitahin ang asawa ko, si Jorge Monteiro. Siya ang direktor ng Departamento ng Pinansyal." Tiningnan ako ng gwardya mula ulo hanggang paa na may kakaibang ekspresyon. "May identification card po ba kayo, Ginang?" Kakaiba ito sa akin. Nasa doon na ako dati bagamat hindi ka makailan. Siguro bagong proseso ito. Kinuha ko ang aking ID mula sa aking pitaka at ibinigay sa kanya. Binasa niya ng malakas ang Elena Monteiro at pagkatapos ay hinarap ako ng may pikit matang tingin. "Sabi ninyo, kayo ang asawa ni Ginoong Monteiro?" "Oo, kasal kami ng 40 taon, sagot ko. Nagsisimulang makaramdam ng pagkailang sa kanyang tono. "Imposible," sabi niya, habang umiiling. "Kilala ko ang asawa ni Ginoong Monteiro. Halos araw-araw siyang pumupunta rito. Akala ko ay nagkaroon lang ng kalituhan. Baka iniisip niya ang ibang tao, ibang Monteiro." "May pagkakamali siguro. Jorge Monteiro, Financial Director, 62 taong gulang," giit ko. Ang boses ko ngayon ay nagtatraidor sa aking pag-aalinlangan. Itinuro ng gwardya ang labasan ng elevator. "Hintay, makikita ninyo mismo. Ayan, paparating na si Ginang Monteiro."
Huminto ako sa direksyon na itinuro at nakita ang isang eleganteng babae na lumalabas sa elevator. Siguro nasa 45 taong gulang siya, may perpektong ayos na kulay kape na buhok, nakasuot ng navy blue executive dress na halos kapareho ng kulay ng mga suite ni Jorge. Naglakad siya nang may kumpiyansa, na tila doon siya nabibilang. "Magandang umaga, Ginoong Silva," sabi niya habang dumadaan sa reception. "Aalis ako para magtanghalian. Pakiusapan na lang si Jorge na babalik ako ng 2:00. "Opo, Ginang Monteiro, sana'y masarap ang inyong tanghalian," sagot ng gwardya na may pagkapamilyar. Nanatili akong paralisado, hindi makakilos habang siya ay lumampas sa akin nang hindi man lang ako napansin. Halos mahulog ang kahon ng bonbons mula sa nanginginig kong mga kamay. Nang sa wakas ay nabawi ko ang aking boses, nakalabas na siya ng gusali. Sino ang babaeng iyon?" Tanong ko na halos hindi marinig ang boses. "Si Claudia Monteiro po, ang asawa ng financial director," sagot niya. Ngayon ay nakatingin sa akin na may halo ng pagkalito at awa. "Sigurado ka bang iisa ang pinag-uusapan natin?" Sinusubukan ng isip ko na iproseso ang nangyayari. Paano magkakaroon ng 2 asawa si Jorge? Ito ba ay isang kakilakilabot na pagkakamali o malapit nang bumagsak ang aking mundo? "Kailangan kong makita siya," sabi ko, halos pabulong ang boses. "Patawad po, ngunit nang walang paunang pahintulot ay hindi ko kayo maaaring paakyatin," sabi ng gwardya. Ngayon ay halatang naiilang na sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi ako aalis nang hindi natutuklasan ang katotohanan. "Naiintindihan ko," sabi ko, sinisikap na muling makontrol ang sarili. "Sa totoo lang, may interview ako sa Human Resources Department. Maaari mo bang ituro sa akin kung saan yon?" Mukhang gumaan ang pakiramdam ng gwardya sa pagbabago ng usapan at itinuro sa akin ang daan patungo sa 3 palapag. Nagpasalamat ako at nagtungo sa elevator, ngunit pagkasara pa lang ng mga pinto, pinindot ko ang buton para sa 8 palapag kung nasaan ang direksyon. Ang puso ko ay tumibok ng napakalakas kaya't naririnig ko ito sa aking mga tainga. 4 na dekada ng pagsasama, 2 anak na pinalaki ng magkasama, isang buong buhay na pinagsamahan. Paano posible na may ibang babae na nagpapakilalang asawa ni Jorge? Ano pa ang itinago niya sa akin? Dumating ang elevator sa 8 palapag at bumukas ang mga pinto sa isang tahimik at eleganteng pasilyo. Alam ko kung nasaan ang opisina ni Jorge. Nakapunta na ako doon ng ilang beses sa mga party sa pagtatapos ng taon at pagdiriwang ng kumpanya. Dahan-dahan akong naglakad, sinisikap na hindi gumawa ng ingay sa aking mga sapatos sa marmol na sahig. Nang marating ko ang pinto na may gintong placard na may pangalang Jorge Monteiro, Financial Director, huminto ako. Sa pamamagitan ng salamin na may burda, nakita ko ang kanyang silweta na nakaupo sa kanyang mesa, tila nakatuon sa isang dokumento. Malapit na akong pihitin ang doorknob nang marinig ko ang mga boses na papalapit. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking paso na may halaman sa pasilyo. "Nasa opisina ba si Jorge?" Tanong ng isang lalaki na nakilala ko bilang si Carlos, isa sa mga pinakamatagal ng kasamahan ni Jorge sa kumpanya. "Oo, pero sa tingin ko, abala siya ngayon," sagot ng sekretarya. "Mabilis lang, kailangan lang niyang pirmahan ang mga dokumentong ito bago ang tanghalian kasama si Claudia." Lalong humigpit ang buo kong katawan nang marinig ang pangalang iyon. Pumasok si Carlos sa opisina nang hindi kumakatok. Mula sa kinatatayuan ko, naririnig ko ang mga bahagi ng pag-uusap. Tanghalian kasama si Claudia. Pamilyar at kakaiba ang boses ni Jorge sa parehong oras. "Oo, kakatapos lang niyang umalis. Sabi niya sa dati nilang restaurant sila magkikita." Lumabo ang paningin ko, ang mga luha ay lumabo sa aking mga mata. Halos 4 na dekada ng pagsasama. 2 anak na pinalaki ng magkasama, ngayon ay mga adulto na may kani-kanilang pamilya. Isang bahay na itinayo sa sama-samang sakripisyo, libu-libong hapunan na inihanda, nilabhan na damit, mga kaarawan na ipinagdiwang at sa buong panahong ito ay may ibang babae. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at pumasok sa opisina nang hindi kumakatok. Nagulat sina Jorge at Carlos sa akin.
Ang ekspresyon sa mukha ng aking asawa ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa takot sa loob ng ilang segundo. "Elena," sabi niya, tumayo mula sa upuan na tila na kuryente. Anong ginagawa mo rito?" Nahulog ang kahon ng bonbons mula sa nanginginig kong mga kamay, kumalat ang mga tsokolate sa sahig. "Sino si Claudia Monteiro, Jorge?" tanong ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Tumingin si Carlos kay Jorge at sa akin, halatang naiilang. "Sa tingin ko kailangan ninyong mag-usap," bulong niya, mabilis na lumabas ng opisina at sinara ang pinto sa likuran niya. Nanatili kami doon, magkaharap, mag-asawa, parang mga estranghero. Halos hindi ko makilala ang lalaki sa harap ko, hindi dahil sa nagbago siya sa pisikal, kundi dahil napagtanto ko na marahil hindi ko talaga siya nakilala. "Sasabihin ko sana sa'yo." Nagsimula siya, halos nagmamakaawa ang boses. "Elena, pakiusap, umupo ka. Hindi ito ang iniisip mo." "At ano ang iniisip ko, Jorge?" tanong ko, na natiling nakatayo. "Na may iba akong asawa, na nabubuhay ako ng 2 buhay, na bawat gabing nagtatrabaho ako ng late sa mga nakaraang taon ay isang kasinungalingan." Hinagod niya ang kanyang kulay abong buhok, isang kilos na lubos kong kilala pagkatapos ng maraming taon naming magkasama. Ito ang ginagawa niya kapag kinakabahan siya, kapag pakiramdam niya ay nasukol siya. "Kami ni Claudia, komplikado," sabi niya sa huli. "Komplikado?" Ulit ko, pakiramdam ko ay lumalaki ang galit sa loob ko. Komplikado ay ang matuklasan na ang asawa mo ay may ibang pamilya pagkatapos ng 40 taon ng pagsasama. Lumibot si Jorge sa mesa at sinubukan akong lapitan, ngunit umatras ako. "Huwag mo akong hawakan," sabi ko. Nanginginig ang boses. "Sabihin mo lang ang totoo. Gusto kong marinig mula sa'yo." Buntong hininga siya ng malalim, nakababa ang mga balikat na tila may dala siyang napakabigat na pasanin. "Nakilala ko si Claudia, 15 taon na ang nakakaraan sa isang business trip sa Acapulco." Nagsimula siya. "Ito ay isang relasyon na hindi dapat nangyari, ngunit nangyari. Nang mapagtanto ko, masyado na akong malalim para tapusin lang." "At kailan mo eksaktong planong sabihin sa akin?" tanong ko. Pakiramdam ko, bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa aking lalamunan. Maraming beses kong sinubukan, Elena, ngunit paano sasabihin sa babaeng kasama kong bumuo ng buhay na nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng isang lalaki? Paano sisirain ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga apo? Kaya, ang solusyon mo ay mabuhay ng 2 buhay sa loob ng 15 taon? Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Nahilo ako. Tila umiikot ang mundo sa paligid ko. Kinailangan kong kumapit sa gilid ng mesa upang hindi matumba. "Ang mga anak? May mga anak ka sa kanya?" tanong ko, takot sa sagot. Yumuko si Jorge. "Isang anak na babae, siya ay 14 taong gulang. Napakalakas ng dagok. Isang anak na babae na kasing edad ng aming mga apo, isang buong pamilya na binuo kasabay ng sa amin." "Paano mo ito itinago sa loob ng napakatagal na panahon?" tanong ko. Mas para sa sarili ko kaysa sa kanya. Ang mga business trip, ang mga gabing wala, ang mga abalang weekend. "Elena, pakiusap." Sinubukan niyang lumapit muli. "Umuwi tayo. Maaari tayong mag-usap. Maaari kong ipaliwanag ang lahat." "Ipapaliwanag? Walang paliwanag para rito, Jorge. Walang pagbibigay katwiran para sa 15 taon ng kasinungalingan." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok siya. Si Claudia Monteiro, ang isa pang asawa ng aking asawa. Huminto siya nang makita kami. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkilala. "Ikaw siguro si Elena," sabi niya ng simple. Ang pinakanakagulat sa akin ay hindi ang kanyang ganda o ang kanyang kabataan, kundi ang kawalan ng sala o hiya sa kanyang boses. Alam niya ang tungkol sa akin sa buong panahong ito. Alam niya. Masyado na ito para sa akin. Nang walang anumang sinasabi, kinuha ko ang aking pitaka at lumabas ng opisina, nilampasan si Claudia na tila isa lang siyang kasangkapan. Narinig kong sumigaw si Jorge sa pangalan ko habang tumatakbo ako sa pasilyo, ngunit hindi ako lumingon. Sa elevator, nag-iisa, sa wakas ay bumuhos ang aking mga luha. Hindi ito luha ng kalungkutan.
Napagtanto ko ngayon, kundi ng galit. Galit dahil niloko ako. Dahil naniwala ako sa isang lalaking nabuhay sa kasinungalingan sa loob ng napakatagal na panahon. Dahil inilaan ko ang aking buhay sa isang taong hindi man lang karapat-dapat sa aking konsiderasyon. Nang lumabas ako ng gusali, saglit akong nabulag ng sikat ng araw sa taglagas. Ang mundo sa labas ay nanatiling pareho, ngunit ako ay tiyak na nagbago. Ang babaeng pumasok sa gusaling iyon na may kahon ng bonbons at mga pangarap na buhayin muli ang isang pagsasama ay wala na. Sa halip ay isang 60 taong gulang na babae, nakakalabas lang na ang buong buhay niya ay itinayo sa isang ilusyon at ngayon ay kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin sa mga piraso. Ang daan pa uwi ay ang pinakamahabang sa aking buhay. Hindi ako sumakay ng taxi o bus, naglakad lang ako ng walang direksyon, sinusubukan kong iproseso ang nangyari. Ang mga kalye ng lungsod na kilala ko ay tila kakaiba ngayon, na parang nasa ibang lugar ako. Ang mga tao ay lumampas sa akin, nabubuhay sa kanilang normal na buhay, nag-uusap, nagtatawanan, nagmamadali sa mga gawain. Paano sila makakapagpatuloy kung ang mundo ko ay bumagsak lang? Paano pa rin sisikat ang araw? Naupo ako sa isang bangko sa parke, pinapanood ang mga batang naglalaro sa palaruan. Naisip ko ang aking sariling mga anak, ngayon ay mga adulto na may sariling pamilya. Naisip ko ang anak na babae ni Jorge kay Claudia, isang tinedayer na marahil ay kilala lang ako bilang ang ibang babae, kung alam man niya ang aking pag-iral. Ang kabalintunaan nito ay nagpatawa sa akin nang mapait na ikinagulat ng isang ginang na nakaupo sa tabi ko. Tumunog ng ilang beses ang aking cellphone. Si Jorge, syempre. Pinatay ko ang aparato at isinilid sa ilalim ng aking pitaka. Ano pa ang masasabi niya ngayon na magbabago ng kahit ano? Anong mahiwagang salita ang magpapaliwanag ng 15 taon ng pagtataksil? Nang sa wakas ay nagpasya akong umuwi sa aming bahay, gabi na. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa apartment kung saan kami nakatira ng mahigit 30 taon. Bawat sulok ng lugar na iyon ay may mga alaala. Ang sofa kung saan kami nanonood ng pelikula, nang magkasama tuwing Biyernes ng gabi, ang mesa sa kusina kung saan gumagawa ng homework ang aming mga anak ang pader, na may mga family photo na nagtala ng aming buhay ng magkasama. Totoo ba ang lahat ng iyon? May bahagi ba doon na totoo? Nagpunta ako sa kwarto at binuksan ang aparador ni Jorge. Ang kanyang mga suit ay perpektong nakahanay. Ang kanyang mga kurbata ay nakaayos ayon sa kulay. Ang kanyang mga kamiseta ay plantsyado. Sa isang biglaang kilos, hinila ko ang lahat mula sa mga hanger at itinapon sa sahig. Binuksan ko ang mga drawer at ikinalat ang laman nito sa kama. Naghahanap ako, ano nga ba? Dagdag na ebidensya ng kanyang pagtataksil o marahil isang mahiwagang paliwanag na magpapalit ng lahat sa isang kakilakilabot na kalituhan. Dito ko natuklasan sa ilalim ng drawer ng medyas ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakakandado. Hindi ko pa ito nakita. Hinanap ko ang susi, ngunit hindi ko ito nahanap. Sa isang pag-atake ng galit, kinuha ko ang letter opener mula sa nightstand at pinilit buksan ang kandado hanggang sa bumigay ito. Sa loob ay may mga dokumento, isang kontrata ng pag-upa ng apartment sa kabilang panig ng lungsod, mga bank statement ng account na hindi ko alam, at mga litrato, maraming litrato. Si Jorge kasama si Claudia, si Jorge kasama ang isang batang babae na lumalaki sa bawat litrato, ang kanyang isa pang anak, si Jorge sa mga beach, restaurant, birthday party. Isang buong buhay na dokumentado sa mga larawan, isang buhay na kahanay ng buhay na pinagsamahan namin. Naupo ako sa sahig sa gitna ng kalat na nilikha ko at umiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nandoon, ngunit nang iaangat ko ang aking ulo, gabi na at narinig kong bumukas ang pangunahing pinto. Si Jorge ay nasa bahay. Elena? Tawag niya, umaalingaw-ngaw ang boses sa apartment. Nandito ka ba? Hindi ako sumagot. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na papalapit sa kwarto, nakakapanindig balahibo. Nang buksan niya ang pinto at makita ako doon, nakaupo sa sahig sa gitna ng kanyang nakakalat na damit kasama ang bukas na kahon at mga litrato sa paligid ko, namutla ang kanyang mukha. Kaya ito pala, sabi ko. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Ito ang totoo mong buhay.
Elena, maaari kong ipaliwanag. Hindi, putol ko, nahirapang tumayo. Sumakit ang aking mga tuhod. Gaano katagal na ba ako nakaupo doon? Walang paliwanag. Mayroon lang ang katotohanan, Jorge. At ang katotohanan ay bumuo ka ng isang buong buhay na hiwalay sa akin. Habang inaalagaan ko ang aming bahay, pinalalaki ang aming mga anak, tumatanda habang naghihintay sa iyo gabi-gabi. Kasama mo siya, bumubuo ng pamilya, nagkakaroon ng isa pang anak. Hindi ito dapat nangyari ng ganito, sabi niya, naupo sa gilid ng kama, biglang mukhang napakatanda at pagod. Paano ito dapat nangyari kung gayon? Tanong ko. Plano mo bang sabihin sa akin balang araw o umaasa kang hindi ko ito matutuklasan? Na mamamatay ako nang hindi nalalaman na ang asawa ko ay namuhay sa kasinungalingan? Gusto kong sabihin, giit niya. Maraming beses na malapit ko nang sabihin ang lahat, ngunit pagkatapos ay iisipin ko kung paano ka nito sisirain, kung paano ito makakaapekto sa aming mga anak, sa aming mga apo. Hindi, putol ko, huwag mong gamitin ang aming pamilya bilang dahilan. Hindi mo inisip kami nang simulan mo ang isa pang pagsasama. Inisip mo lang ang iyong sarili. Yumuko si Jorge, talo. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya sa wakas. Magandang tanong. Ano ang gagawin ko sa edad na 60? Matapos ialay ang buong buhay ko sa lalaking ito, sa pagsasamang ito, ano ang natira sa akin? Gusto kong umalis ka, sabi ko. Ang mga salita ay lumabas sa akin na parang galing sa ibang tao. Ngayon, Elena, pakiusap, mag-usap tayo. Maaari kong ipaliwanag ang lahat. Maaari nating ayusin ito. Ayusin? Ulit ko, hindi makapaniwala. Sa tingin mo ba mayroong kailangan pang ayusin dito? May iba kang asawa, Jorge, ibang pamilya, isang teenager na anak. Walang solusyon dito. Hindi ko asawa si Claudia, mabilis niyang sabi. Hindi sa legal, hindi kami nagpakasal. Dapat ay gumaan ang pakiramdam ko na hindi siya opisyal na nagpakasal dito, namuhay lang siya sa isang pagkukunwari. Umalis ka, ulit ko, itinuro ang pinto. Pumunta ka sa iyong isa pang apartment, sa iyong isa pang pamilya. Ayoko kang makita ngayon. Mukhang may gusto pang sabihin si Jorge, ngunit nagbago ang isip niya. Pinulot niya ang ilang damit mula sa sahig, inilagay sa isang maliit na maleta at naglakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya. Patawad, Elena. Hindi ko kailanman gustong saktan ka. Halos matawa ako. Hindi niya kailanman gustong saktan ako. Ngunit nabuhay siya sa kasinungalingan sa loob ng 15 taon. Hindi ako sumagot at sa wakas ay Hindi ako sumagot at sa wakas ay lumabas siya. Sinara ang pinto sa kanyang likuran. Nang mag-isa na lang ako, bumigat ang napakalaking epekto ng nangyari. Tapos na ang kasal ko. Hindi lang iyon, marahil ay hindi ito kailanman naging totoo, lalo na sa nakaraang 15 taon. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking anak na si Ana. Sinagot niya sa ikatlong ring. Inay, okay lang po kayo? Gabi na. Gusto kong sabihin ang lahat, ilabas ang sama ng loob, umiyak kasama niya, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Paano ko sasabihin sa aking anak na ang kanyang ama ay may ibang pamilya? Paano sisirain ang kanyang pagtingin sa kanya? Okay lang ang lahat, nagkasinungaling ako. Gusto ko lang marinig ang boses mo. May nangyari, sabi niya, palaging matalas. Si Itay ba? Hindi anak, ayos lang ang lahat, seryoso. Mag-usap na lang tayo bukas, okay? Matapos ibaba ang tawag, tiningnan ko ang telepono. Kailangan kong sabihin sa aking mga anak sa huli. May karapatan silang malaman, ngunit hindi ngayon. Hindi ko kayang harapin iyon ngayon. Naligo ako ng matagal at mainit, sinisikap na hugasan ang lahat ng sakit at pagkalito. Humiga ako sa kama, ang aming kama, at sinubukan kong matulog, ngunit hindi ako makatulog. Ang isip ko ay puno ng mga larawan ni Jorge, kasama si Claudia. Si Jorge kasama ang kanyang isa pang anak, si Jorge na nabubuhay sa kanyang isa pang buhay, habang ako, inosente, ay naghihintay sa bahay. Kinabukasan, nagising ako pagkatapos ng maikling at magulong tulog at napagtanto kong kailangan kong gumawa ng mga desisyon. Una kong tinawagan ang isang locksmith at pinalitan ang lahat ng kandado ng apartment. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aking abogado, isang babaeng kilala ko ng maraming taon mula sa aming mga pagpupulong sa libro. Marisa,
Kailangan ko ang iyong profesional na tulong, sabi ko nang sagutin niya. Gusto kong maghain ng petisyon para sa diborsyo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Elena, sigurado ka ba? Anong nangyari? Oo, sigurado ako, matatag kong sagot. Maaari ko bang sabihin sa iyo ang mga detalye ng personal? Nag-ayos kami ng pulong kinagabihan sa kanyang opisina. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na ipinagpaliban ko. Tinawagan ko ang aking mga anak at pinapunta sila sa apartment ng gabing iyon. Kailangan kong sabihin sa kanila ng personal. Ang araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Inayos ko ang kwarto, iniligpit ang mga damit ni Jorge na ikinalat ko kinagabihan. Inhiwalay ko ang mga litratong natagpuan ko at inilagay sa isang sobre. Magiging ebidensya ang mga ito para sa diborsyo, ngunit ayoko na makita ang mga ito ng aking mga anak. Sa pulong namin ni Marisa, sinabi ko ang lahat. Nakikinig siya ng hindi sumasabat, paminsan-minsan ay nagsusulat. Ito ay isang malinaw na kaso ng abandonment of home at pangangalunya, sabi niya nang matapos ako. May karapatan ka sa kalahati ng lahat, kasama na ang kanyang pensyon at isinasaalang-alang ang mga pangyayari, maaari tayong humingi ng compensatory pensyon. Pera. Kakaiba isipin niyon ngayon. Sa buong buhay naming mag-asawa, si Jorge ang nag-asikaso ng pananalapi. May sarili akong sweldo bilang guro. Ngayon ay maliit na pensyon, ngunit siya ang palaging namamahala sa mas malaking pera, mga pamumuhunan, ang kinabukasan. Gusto ko lang ang patas, sabi ko, at gusto kong mabilis ito. Nang lumabas ako sa opisina ni Marisa, gumaan ang pakiramdam ko. Ang paggawa ng desisyon, ang pag-aksyon, ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kontrol na hindi ko naramdaman simula nang pumasok ako sa gusali ng opisina noong nakaraang araw. Kinagabihan, halos sabay na dumating sina Ana at Lucas, ang dalawa kong anak. Pareho silang mukhang nag-aalala. Inay, anong nangyayari? Tanong ni Ana pagpasok pa lang nila. Sinubukan naming tawagan si Itay buong araw, ngunit hindi niya sinasagot. At mukha kang kakaiba sa telepono. Umupo kayo, sabi ko, itinuro ang sofa. May sasabihin ako sa inyo. At pagkatapos ay sinabi ko, hindi lahat ng detalye, hindi ko ipinakita ang mga litrato, ngunit sinabi ko ang mahalaga. Ang kanilang ama ay may ibang pamilya sa loob ng 15 taon. Isang ibang babae, isang tinidayar na anak, isang apartment sa kabilang panig ng lungsod. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagkadismaya patungo sa pagkagulat at sa wakas ay galit. Tumayo si Lucas na palaging mas mabilis magalit at nagsimulang maglakad sa sala. Papatayin ko siya, sabi niya, nanginginig ang boses. Paano niya nagawa ito sa iyo, inay? Tahimik na umiiyak si Ana, hawak ang aking kamay. Hindi ako makapaniwala. Si Itay ay palaging ganoon naroroon, ganoon kapamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Nandoon, palagi siyang nagtatrabaho hanggang gabi, palagi siyang naglalakbay. Ginugol niya ang mga weekend sa paglutas ng mga problema sa kumpanya. Huminto si Lucas sa paglalakad at tiningnan ako na parang ngayon lang niya ako nakita. Totoo, paano natin hindi napansin ito? Paano natin hindi nakita ang mga senyales? Dahil maingat siya, sagot ko, at dahil wala sa atin ang gustong makakita. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Gusto nilang malaman ang lahat. Kailan nagsimula? Paano ko natuklasan? Sino ang babaeng iyon? Sinabi ko ang nalalaman ko, ang nakita ko. Ano ang gagawin mo ngayon, inay? Tanong ni Ana sa huli. Magpapatuloy ako, sagot ko. Nagulat sa aking sarili sa paniniwala sa aking boses. Nakausap ko na ang isang abogado. Maghahain ako ng petisyon para sa diborsyo. At kami? Tanong ni Lucas. Paano namin siya pakikitunguhan? Mahirap na tanong. Gaano man siya kagalit, ama pa rin nila si Jorge. Ayokong makialam sa kanilang relasyon sa kanilang ama. Sa inyo at sa kanya iyon, matapat kong sagot. Nagkamali siya ng sobra bilang asawa. Ngunit hindi nito binubura ang mga taon na ginugol niya bilang ama. Kailangan ninyong magdesisyon para sa inyong sarili kung paano ninyo ito haharapin. Nang sa wakas ay umalis sila na may pangako na babalik kinabukasan, muli akong nag-iisa sa tahimik na apartment.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi gaanong nakapanlulumo. Mayroong kakaibang kapayapaan sa katotohanan, kahit na masakit na katotohanan. Nakahiga sa kama, naisip ko kung paano ganap na nagbago ang buhay ko sa loob lang ng 24 na oras. Kahapon ako ay isang dedikadong asawa, nabubuhay sa akala kong isang mahabang pagsasama, bagaman marahil medyo matamlay. Ngayon ako ay isang babaeng niloko na malapit nang magdiborsyo sa edad na 60. Ano ang naghihintay sa akin ngayon? Sa unang pagkakataon mula nang lumabas ako sa gusali ng opisina, pinayagan ko ang sarili kong mag-isip tungkol sa hinaharap, hindi lang sa mga susunod na araw o linggo, kundi sa mga darating na taon. Kailangan kong matuto na mabuhay mag-isa, gumawa ng sarili kong desisyon, muling buuin ang aking pagkakakilanlan lampas sa pagiging asawa ni Jorge. Nakakatakot ito, ngunit napansin ko rin nang may pagtataka, medyo nakakakilig din. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng cellphone. Si Jorge muli. Sa pagkakataong ito, ay sinagot ko. Ano ang gusto mo? Tanong ko, malamig ang boses. Kailangan nating mag-usap, Elena, sabi niya, tila pagod. May mga bagay na kailangan mong malaman, mga paliwanag na karapat-dapat kong ibigay sa iyo. Nakakita na ako ng sapat sa mga litrato, Jorge. Walang kailangang ipaliwanag. Pakiusap niya. Isang kape sa isang pampublikong lugar. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong iyon. Naisip kong tanggihan, ibaba ang tawag, ngunit marahil ay may mga tanong na siya lang ang makakasagot. Mga tanong na hahabol sa akin habang buhay. Kung hindi ako makakakuha ng sagot ngayon, 1 oras, sa wakas ay pumayag ako, sa cafe ng bookstore sa 11:00. Mukha siyang gumaan ang loob. Nandoon ako. Salamat, Elena. Ibinaba ko ang telepono nang hindi sumasagot at tumingin sa kisame. Tama ba ang ginagawa ko? Marahil, ngunit hindi para sa kanya, para sa akin. Kailangan kong maunawaan kung paano nangyari ang lahat ng iyon sa ilalim ng aking ilong. Nagbihis ako ng maingat, pinili ang isang simple ngunit eleganteng bestida at isang pares ng hikaw na binili ko para sa aking sarili sa aking ikasinta kaarawan. Itinali ko ang aking buhok at naglagay ng light lipstick. Ayoko na magmukhang talo. Ang cafe ay ilang blok lang mula sa bahay. Nang dumating ako, nandoon na si Jorge, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa isang araw. Ang kanyang mga mata ay may malalim na eye bags at hindi siya nag-ahit. Naupo ako sa harap niya nang hindi nagsasalita. Salamat sa pagdating, nagsimula siya. Hindi ako dumating para sa iyo, putol ko. Dumating ako dahil kailangan kong maunawaan kung paano mo nagawa ito. Tumango siya ng dahan-dahan. Makatarungan yan, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng walang kasinungalingan sa pagkakataong ito. Sa sumunod na oras, nagsalita si Jorge. Ikinuwento niya kung paano niya nakilala si Claudia sa isang business trip sa Guadalajara, 15 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang executive assistant ng isa sa mga direktor na kausap niya para sa isang pagsasama. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang relasyon bilang isang kaswal na bagay na dapat ay natapos na nang bumalik siya sa bahay. Ngunit hindi natapos, sabi niya, nakatitig sa tasa ng kape sa harap niya. Patuloy kaming nag-uusap at nang bumalik ako sa Guadalajara, 3 buwan pagkatapos, muli kaming nagkita at ganoon nagsimula. Bulong ko, nakakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Oo, sa simula ay pisikal lang, isang affair, isang bagay na alam kong mali, ngunit hindi ko mapigilan. Pagkatapos sinabi niya sa akin na buntis siya. Ipikit ko ang aking mga mata sandali, sinisikap na kontrolin ang galit at pagtataksil na bumalot sa akin. Nagpanik ako, patuloy ni Jorge. Naisip kong sabihin sa iyo ang lahat, humingi ng tawad, akuin ang bata, ngunit ipagpatuloy ang ating pagsasama. Ngunit wala akong lakas ng loob. Pagkatapos, nagmungkahi si Claudia ng solusyon. Hindi siya hihingi ng anuman sa akin. Palakihin ko ang bata mag-isa kung tutulungan ko siya sa pinansyal. Napakaginhawa, sabi ko, ang boses ko ay puno ng kapaitan. Sa simula ay ganoon. Nagpapadala ako ng pera, paminsan-minsan ay bumibisita, ngunit nang ipanganak si Luisa, naputol ang boses niya. Nang makita ko siya sa unang pagkakataon, may nagbago.
Siya ang anak ko, Elena. Hindi ko lang siya basta-basta maiiwan. Kaya nagpasya kang magkaroon ng 2 pamilya, sabi ko. Hindi ito isang sinadyang desisyon. Unti-unti itong nangyari. Isang pagbisita dito, isang weekend doon. Nakakuha si Claudia ng trabaho sa Monterrey, sa parehong kumpanya. Ang sitwasyon ay lumaki. Sa loob ng 15 taon, obserba ko. At sa loob ng 15 taon na iyon, hindi mo naisip na karapat-dapat akong malaman ang totoo? Sa wakas ay itinaas ni Jorge ang kanyang mga mata at tiningnan ako ng matagal. Maraming beses, lalo na nang umalis ang mga bata sa bahay at kami na lang ang naiwan. Ngunit pagkatapos ay naisip ko, bakit sisirain ang mayroon tayo? Bakit ka pasasaktan? Ito ay pagiging makasarili ko, alam ko na ngayon. Pagiging makasarili, ulit ko. Ito ay isang kagiliw-giliw na salita upang ilarawan ang ginawa mo. Nanatili kami sa katahimikan sandali. Isang batang waitress ang lumapit upang magtanong kung gusto namin ng mas maraming kape. Tumango si Jorge ng oo. Umiling ako. Paano mo ito naitago ng napakatagal? Tanong ko nang umalis siya. Ang lahat ng mga paglalakbay na iyon, ang mga gabing late sa opisina. Sa simula ay mga business trip talaga, kasama lang si Claudia. Nang siya ay dumating sa Monterrey, inupahan ko ang apartment para sa kanila at sa paglipas ng panahon, mas madali ang magsinungaling. Ang isang kasinungalingan ay humahantong sa isa pa. At sa opisina, alam ng lahat? Inilayo ni Jorge ang kanyang tingin at napansin kong tinamaan ko ang isang sensitibong punto. Ilang mas malapit na kasamahan. Oo, si Carlos, syempre. At ilang iba pang direktor. Pinakiusapan ko silang maging discreet, sabi ko na may paghamak. At itinago nila ang iyong maruming sikreto sa loob ng maraming taon, habang ako ang tanga na walang alam. Hindi ganoon ang tingin nila, Elena. Hindi ganoon ang tingin ko. At paano mo ako nakikita, Jorge? Paano mo ako nakikita? Mukha siyang talagang nabalisa ngayon. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang itinataas ang tasa sa kanyang mga labi. Mahal kita, Elena. Mahal pa rin kita. Ikaw ang ina ng aking mga anak, ang aking kasama sa loob ng dekada. Iba ang mayroon ako kay Claudia. Syempre, ang nakakakilig na pakikipagsapalaran sa mas batang babae kumpara sa kaginhawaan ng matandang asawa sa bahay, sabi ko, hindi napigilan ang pagkasarkastiko. Hindi ganon, kasama ka, may kasaysayan ako, ugat, alaala. Kay Claudia sa simula ay kaguluhan lang, isang bagong bagay. Pagkatapos dumating si Luisa at nagkakomplikado ang lahat. Nakulong ako sa pagitan ng 2 mundo, hindi kayang iwan ang alinman sa mga ito. Luisa, nakatuon ang isip ko sa pangalang iyon, ang anak ni Jorge, na hindi ko kailanman nakilala, na marahil ay hindi man lang alam ang aking pag-iral. At ang bata, alam niya ba ang tungkol sa akin? Nag-alinlangan si Jorge. Alam niyang kasal ako, oo, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Inakala ni Claudia na mas mabuti iyon. Inakala ni Claudia na mas mabuti iyon, ulit ko. At palagi mong ginagawa ang iniisip ni Claudia na mas mabuti, hindi ba, Elena? Hindi! Putol ko, itinaas ang kamay. Tama na, nakarinig na ako ng sapat. Naghain ako ng petisyon para sa diborsyo kahapon. Makikipag-ugnayan ng abogado ko sa iyo. Namutla si Jorge. Diborsyo. Ngunit Elena, maaari nating ayusin ito. Alam kong nagkamali ako. Sobra akong nagkamali. Ngunit mayroon tayong 40 taon na magkasama. Hindi natin basta-basta itatapon niyan. Hindi tayo, Jorge. Ikaw ang nagtapon niyan nang magpasya kang magkaroon ng 2 pamilya. Nang sinungalingan mo ako araw-araw sa loob ng 15 taon. Tumayo ako, kinuha ang aking pitaka. Hindi na tayo nasa dekada 50 kung saan ang mga babae ay nananatili sa mga ditapat na asawa dahil sa kawalan ng pagpipilian. Ako ay 60 taong gulang, oo, ngunit mayroon pa akong buhay na darating at hindi ko ito sasayangin sa isang taong nagtaksil sa akin ng ganito. Tumayo rin si Jorge, sinubukan akong hawakan sa braso, ngunit umatras ako. Elena, pakiusap, mag-usap pa tayo. Maaari akong magbago, maaari kong ayusin ito. Walang kailangang ayusin, matatag kong sagot. Tapos na, Jorge. Lumabas ako ng cafe nang hindi lumilingon, nakakaramdam ng halo ng sakit at kalayaan.
Habang naglalakad pabalik sa bahay, napansin kong sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ko ang totoo, normal na akong humihinga, na parang nabawasan ang bigat sa aking dibdib. Ang sinabi ni Jorge ay hindi nagpapatunay sa kanyang mga aksyon. Walang makapagpapatunay, ngunit ngayon alam ko na. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay mas mabuti kaysa sa pagdududa. Sa sumunod na mga araw, nalubog ako sa isang bagong rutina. Nagsimula akong harapin ang praktikal na aspeto ng paghihiwalay. Nagbukas ako ng bagong bank account para matanggap ang aking pensyon na dati ay pumupunta sa aming joint account. Humingi ako ng tulong kay Ana upang mas maunawaan ang aming pananalapi. Nagtatrabaho siya bilang accountant at mas marami siyang alam tungkol sa mga bagay na iyon kaysa sa akin. Sinubukan akong tawagan ni Jorge ng ilang beses, ngunit sinagot ko lang kapag tungkol sa mga praktikal na bagay, mga dokumento na kailangan niyang kunin mula sa apartment, mga bagay na naiwan niya. Isang linggo matapos ang aming pag-uusap sa cafe, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag, isang numero na hindi ko kilala. Elena Monteiro? Tanong ng isang babaeng boses nang sagutin ko. Oo. Sino ito? Ako si Claudia Pereira, kailangan nating mag-usap. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang ibang babae, ang isa pang asawa. Sa isang sandali ay naisip kong ibaba ang tawag, ngunit mas malakas ang kuryosidad. Tungkol saan? Sa tingin ko alam mo, pakiusap, mahalaga ito. Maaari ba tayong magkita? Nagalinlangan ako, bahagi sa akin. Ayokong makita siya. Ayokong bigyan siya ng anumang kasiyahan. Ngunit kailangan din ng ibang bahagi na tingnan siya sa mata. Maunawaan kung sino ang babaeng nagbahagi ng aking asawa sa akin sa loob ng napakaraming taon. Sige na nga, sa wakas ay sumang-ayon ako. Saan? Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na cafe sa sentro ng lungsod ng Mexico, malayo sa aking apartment at sa opisina ni Jorge. Isang neutral na teritoryo. Dumating ako ng 15 na minuto ng mas maaga. Sinadya ko, gusto kong mauna doon, maitatag ang aking presensya. Pumili ako ng mesa sa likod na nakatalikod sa dingding kung saan makikita ko ang pinto. Dumating si Claudia ng eksakto sa oras. Nakilala ko siya agad, bagaman mas kaswal ang suot niya kaysa noong araw na nakita ko siya sa opisina. Nag-alinlangan siya sa pasukan, tumingin sa paligid hanggang sa magtagpo ang aming mga tingin. Naglakad siya patungo sa aking mesa nang may kumpiyansa na nakakainis sa akin. Elena, sabi niya, umupo sa harap ko. Salamat sa pagdating. Diretsahin na natin, matipid kong sagot. Ano ang gusto mo? Tumango siya, tila pinahahalagahan ang aking pagiging prangka. Gusto kong linawin ang ilang bagay. Una, dapat mong malaman na hindi kailanman sinabi ni Jorge na iiwan ka niya. Hindi ko kailanman ipinangako iyon sa kanya at hindi niya kailanman ipinangako iyon sa akin. At dapat ba nitong pagandahin ang pakiramdam ko? Hindi, sagot niya. Nagulat ako sa kanyang katapatan. Gusto ko lang na maunawaan mo ang sitwasyon kung ano ito, hindi kung ano ang maaaring lumabas. At paano ito sa iyong opinyon? Komplikado. Buntong hininga siya. Nang makilala ko si Jorge, sinabi niya sa akin na kasal siya. Galing ako sa isang mahirap na relasyon. Ayokong seryosohin ang anuman. Magiging panandalian lang ito, ngunit hindi. Hindi. Nang matuklasan kong buntis ako, naisip kong mawala, palakihin ang bata mag-isa nang hindi sinasangkot si Jorge. Ngunit hindi ito magiging patas sa kanya o sa sanggol. At patas ba sa akin? Tanong ko, ang boses ko ay nagtatraidor sa emosyon na sinisikap kong kontrolen. Patas ba na hayaan akong manatiling walang alam sa loob ng 15 taon? Nagpakita ng kahiya-hiya si Claudia. Hindi, at dahil doon, pakiramdam ko ay may kasalanan ako araw-araw. Ngunit unti-unti nagbago ang sitwasyon. Sa simula, si Jorge ay paminsan-minsan lang bumibisita, nagpapadala ng pera. Pagkatapos, nang dumating ako upang magtrabaho sa Monterrey, nagkakomplikado. Gusto ni Luisa na mas madalas makita ang kanyang ama. Mahal niya siya, Elena. Huminga ako ng malalim. Ang pagbanggit sa kanyang anak, sa kanilang anak, masakit pa rin. Bakit tayo nag-uusap tungkol dito, Claudia? Ano ang inaasahan mong makamit?
Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman nilayon na saktan ka o sirain ang inyong pagsasama. At gusto kong maunawaan mo na si Luisa ay isang inosenteng teenager sa sitwasyong ito. Ano man ang mangyari sa pagitan mo, Jorge, at ako, hindi niya kasalanan. Hindi ko kailanman sisisihin ang isang bata sa pagkakamali ng mga magulang. Sagot ko, nasaktan na mag-isip siya ng ganoon sa akin. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ikaw at si Jorge ay nagtaksil sa akin sa loob ng 15 taon. Tama ka. Sumang-ayon siya. Sa aking pagtataka, hindi tayo pareho. Ikaw ang lehitimong asawa, ang babaeng kasama niya bumuo ng buhay muna. Ako ang iba. Palagi akong ang iba, Elena. Gaano man ako magpanggap na iba. Mayroong di inaasahang kahinaan sa kanyang boses na nagpatigil sa akin sandali. Ano ang gusto mo ngayon? Tanong ko. Maghihiwalay na kami ni Jorge. Malaya na siya para makasama ka ng opisyal kung iyon ang gusto ninyong dalawa. Hindi ko alam ang gusto ko, pag-amin niya. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa kakaibang ayos na ito, kinukumbinsi ang sarili ko na ayos lang ang lahat, na normal ang magbahagi ng lalaking mahal ko sa ibang babae. Ngayon na lumabas ang lahat, hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy. Napakakabalintunaan, obserba ko. Ngayon na maaari na siyang maging iyo, hindi ka sigurado kung gusto mo siya. Ang katotohanan ay komplikado, sabi niya na may malungkot ng ngiti. Marahil ay hindi lang ako umibig kay Jorge, kundi sa sitwasyon, sa drama, sa lihim. Ngayon natapos na iyon, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaunting simpatya sa kanya sa kabila ng lahat. Anong uri ng buhay iyon? Ang maging pangalawang pagpipilian, magpakailanman. At si Luisa? Tanong ko, paano niya hinaharap ang lahat ng ito? Nahihirapan siya. Si Jorge ay palaging isang mapagmahal na ama sa loob ng mga limitasyon ng aming sitwasyon. Ngayon ay nalilito siya, natatakot na mawala siya. Hindi siya mawawala. Sabi ko nang may pagtataka sa aking sariling katiyakan. Hindi magandang asawa si Jorge, malinaw, ngunit siya ay palaging isang dedikadong ama para sa aking mga anak. Sa tingin ko ay hindi siya magiging iba sa kanya. Mukhang lubos na nagpapasalamat si Claudia sa aking mga salita. Salamat sa pagsabi niyan, malaking bagay iyan. Nanatili kami sa katahimikan sandali. Dalawang babae ang pinag-isa ng isang lalaki na nagtaksil sa amin sa iba't ibang paraan. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Claudia sa huli. Magpapatuloy, sagot ko. Ako ay 60 taong gulang. Hindi ito ang katapusan ng buhay, bagamat sa isang sandali ay tila ganoon. Mayroon akong pensyon, mga anak, mga apo. Mayroon akong mga kaibigan na hindi ko nakikita ng maraming taon dahil palagi akong abala sa pagiging perpektong asawa. Marahil ay panahon na para muling matuklasan kung sino ako lampas sa Elena, asawa ni Jorge. Mukha kang mas malakas kaysa sa inaasahan ko, komento niya. Mas malakas ako kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ko. Hindi nawala ang sakit. Nagdududa ako na mawawala ito ng lubusan, ngunit hindi ko hahayaan na tukuyin nito ang natitirang bahagi ng aking buhay. Nang magpaalam kami, hindi kami magkaibigan, hinding-hindi. Ngunit nagkaroon ng mutual understanding. Dalawang babaeng niloko sa iba't ibang paraan ng iisang lalaki. Habang naglalakad pa uwi, matapos ang aming pagtatagpo, napansin kong mas malaya akong humihinga kaysa sa loob ng ilang linggo. Ang pag-uusap namin ni Claudia ay nagbigay sa akin ng di inaasahang bagay, perspektiba. Hindi lang ako ang biktima sa kwentong ito. Mayroong isang babae na nabuhay sa anino ng aking pagsasama sa loob ng 15 na taon at isang bata na nakilala lang ang kanyang ama sa mga lihim na pagbisita. Sa isang banda, lahat kami ay nawalan. Ang mga sumunod na buwan ay isang emosyonal na roller coaster. Nagpatuloy ang proseso ng diborsyo habang sinisikap ni Jorge sa bawat pagkakataon na kumbinsihin ako na sumuko. Lumalabas siya sa apartment na may mga bulaklak, regalo, mga pangako ng pagbabago. Sa isang partikular na pathetic na sandali, iminungkahi pa niya na maaari naming panatilihin ang mga bagay-bagay kung ano sila dahil alam ko na ang katotohanan.
Paano mo naiisip na papayag akong manatiling kasal sa iyo na alam kong mayroon kang ibang pamilya? Tanong ko, hindi makapaniwala. Maraming mag-asawa ang mayroong mga areglo, sagot niya, nang hindi tumitingin sa aking mga mata. Hindi ito areglo, Jorge. Ito ay isang pagtataksil at karapat-dapat ako ng higit pa sa iyon. Galit na galit ang aking mga anak sa kanilang ama. Tumanggi pa si Lucas na sagutin ang kanyang mga tawag habang si Ana ay nakikipag-ugnayan lang dahil sa obligasyon. Ang pagbubunyag ng pag-iral ni Luisa, isang kapatid sa ama na hindi nila kailanman nakilala, ay lalong masakit para sa kanilang dalawa. Paano niya itinago ito sa amin? Tanong ni Ana isang araw na umiiyak sa aking kandungan tulad noong bata pa siya. May kapatid kami na 14 taong gulang na hindi namin kailanman nakilala. Maraming pagkakamali ang iyong ama, sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit inosente ang batang iyon. Isang araw, kapag handa na kayo, marahil ay gusto ninyo siyang makilala. Totoo ba ang iniisip mo? Tanong ni Lucas na nakaupo sa kabilang panig ng sala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Oo, matapat kong sagot. Dugo ninyo siya at hindi niya kasalanan ang mga pagpipilian na ginawa ng mga matatanda sa paligid niya. Pinag-isipan nila ang aking mga salita at nakita ko sa kanilang mga mata ang halo ng galit, pagkalito at marahil ay isang kurot ng kuryosidad. Sa gitna ng lahat ng emosyonal na kaguluhang ito, mayroong di inaasahang nangyari. Muling natuklasan ko ang mga bahagi ng aking sarili na nakalimutan ko. Muli akong nagpinta, isang libangan na binitawan ko nang ipanganak ang mga anak. Nag-enroll ako sa isang photography course na matagal ko nang gustong gawin. Muling nakipag-ugnayan ako sa mga dating kaibigan. Nagsimula akong sumali sa isang reading group. Bawat maliit na pagtuklas, bawat bagong aktibidad ay parang pagbawi ng isang piraso ng aking sarili na nawala sa paglipas ng mga taon. Hindi dahil ipinagbawal ni Jorge ang mga bagay na iyon, hindi niya kailanman ginawa, kundi dahil sa paanuman ay nabawasan ako sa papel ng asawa, ina, lola. Nakalimutan ko na ako rin si Elena, isang babae na may mga pagnanasa, ambisyon at sariling interes. 6 na buwan matapos ang nakamamatay na pagbisita sa opisina ni Jorge, natapos ang diborsyo. Ang paghahati ng mga ari-arian ay nakakagulat na simple. Hindi kinuwestiyon ni Jorge ang anuman, marahil dahil sa pagkakasala, marahil dahil sa pagkapagod. Natanggap ko ang kalahati ng lahat, kasama na ang apartment kung saan kami nakatira. Nakuha niya ang beach house na bihira naming ginagamit. Sa araw na pinirmahan ko ang mga huling papeles, binati ako ng aking abogado. Magiging maayos ka, Elena, sabi niya habang pinipiga ang aking kamay. Sa pananalapi, lahat ay naayos na at sa emosyonal, well, iyon ay darating sa paglipas ng panahon. Mas maayos na ako kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ko. Bawat araw ay medyo mas madali. Kinagabihan, nang dumating ako sa bahay, ang aking bahay ngayon ay akin lang, mayroong isang malaking bungkos ng mga bulaklak sa pinto. Ang una kong naisip ay galing kay Jorge, isa pang desperadong pagtatangka na makipag-ayos. Ngunit nakasulat sa card, para sa pinakamalakas na babaeng kilala namin, nang may pagmamahal, Ana, Lucas, Maria, Juan at Pedro, ang aking mga anak at apo, ang aking tunay na pamilya. Pumasok ako sa apartment, inilagay ang mga bulaklak sa isang florera at nagbuhos ng isang baso ng alak. Nakaupo sa balkonahe, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod, pinag-isipan ko ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ng mga nakaraang buwan. Sa edad na 60, natuklasan ko ang isang mapangwasak na pagtataksil. Hinarap ang pagtatapos ng aking 4 na dekadang pagsasama at napilitang muling buuin ang aking buhay mula sa simula. Madaling sana akong bumagsak, pinayagan ng aking sarili na lamunin ng kapaitan at sama ng loob. Sa halip, natuklasan ko ang isang bagong bersyon ng aking sarili. Isang Elena na hindi nangangailangan ng pag-apruba o ng pag-ibig ng isang lalaki upang tukuyin ang kanyang sarili. Isang babae na kayang mag-isa ng hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Ang hinaharap ay hindi pa rin tiyak. Magkakaroon ng mahihirap na araw, mga araw na babalik ang sakit ng pagtataksil ng buong lakas, mga araw na mamimiss ko ang buhay na mayroon ako o akala kong mayroon ako.
Ngunit mayroon ding walang katapusang posibilidad. Ang pagkakataong matuklasan kung sino talaga ako, mabuhay sa sarili kong paraan, gumawa ng mga bagong alaala, hindi na dungisan ng kasinungalingan. Tumunog ang aking cellphone na nakagambala sa aking mga iniisip, si Ana. "Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak?" tanong niya nang sagutin ko. "Napakaganda, anak." "Salamat." "Inay, nandito kaming lahat sa bahay ni Lucas. Ipinagdiriwang namin ang ika-10 na kaarawan ni Pedro. Gusto mo bang pumunta? Maaari kaming magpadala ng Uber para sunduin ka." Nag-alinlangan ako ng 1 segundo lang. "Oo naman. Bigyan mo ako ng kalahating oras para mag-ayos." Ibinaba ko ang telepono na may ngiti. Ito ang aking buhay ngayon. Hindi perpekto, di inaasahan, ngunit akin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, excited akong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. 1 taon ang lumipas mula nang nakamamatay na araw na natuklasan ko ang dobleng buhay ni Jorge. 1 taon ng sakit, pagtuklas, luha at nakakagulat, tawa. Ngayon, sa edad na 61, ako ay isang ibang babae kaysa sa pumasok sa gusaling iyon na may kahon ng bonbons na umaasang sorpresahin ang kanyang asawa. Ang inosenteng Elena ay naiwan, pinalitan ng isang mas malakas, mas matalino at di inaasahang mas masaya. Nagsimula ang mga pagbabago ng maliit. Una, inayos ko muli ang apartment, inalis ang mga bakas ni Jorge. Ang mga larawan na pinili niya ay pinalitan ng mga gawa na gusto ko. Ang brown na sofa na iginiit niya na nababagay sa lahat ay pinalitan ng isang komportabling set sa kulay asul. Ginawa kong painting studio ang kanyang opisina kung saan ako gumugugol ng mga oras na nalulumbay sa mga kulay at texture. Sa paglipas ng panahon, nakasanayan ng aking mga anak ang bagong realidad. Si Ana ang unang nag-abot ng tulong sa kanyang ama, hindi para sa kanya, kundi para kay Luisa. Gusto niyang makilala ang kanyang kapatid sa ama, ang teenager na iyon na may kaparehong dugo nang hindi alam ang kanyang pag-iral. "Matalino siya," sabi sa akin ni Ana pagkatapos ng unang pagkikita. "At mahiyain, mukha siyang nalilito sa lahat ng ito na parang hindi niya alam kung saan siya nabibilang." "Maiintindihan," sagot ko. Bigla niyang nalaman na mayroon siyang mga kapatid na adulto, na ang kanyang ama ay may ibang pamilya. Dapat ay nakakalito iyon. Mas matagal na tinanggap ni Lucas ang ideya na makilala si Luisa, ngunit kalaunan ay ginawa niya. Ang kanyang asawa, na palaging matino, ay kinumbinsi siya na hindi kasalanan ng bata. "Mukha siyang lolo," sabi sa akin ni Lucas pagkatapos tinutukoy ang aking ama. Mayroon siyang parehong pilipit ng ngiti. Kakaiba itong marinig, ngunit hindi masakit tulad ng ilang buwan na ang nakakaraan. Ito ay isang katotohanan lamang. Ang batang iyon na hindi ko kailanman nakilala ay may mga katangian ng aking pamilya kasama ng kay Jorge. Tungkol naman kay Claudia, pinanatili namin ang isang malayo na paggalang. Bihira kaming magkasalubong at kapag nangyari iyon, kadalasan sa mga kaganapan na may kaugnayan sa aking mga apo, kung saan naroroon din si Jorge, nagpapalitan kami ng mga magalang na pagbati at wala ng iba. Sinubukan ni Jorge ng maraming beses na makipag-ayos kahit na pagkatapos ng pinal na diborsyo. Lumalabas siya na may mga regalo, iniimbitahan ako sa mga hapunan, nagsasalita tungkol sa pangalawang pagkakataon at kapatawaran. Sa bawat pagtatangka, pareho ang aking sagot. "Wala nang balikan, Jorge. Tapos na ang mayroon tayo." Ang pinaka nakakagulat sa akin ay ang matuklasan na iyon ang totoo. Wala nang balikan. Hindi dahil hindi ko siya mapapatawad, bagamat mahirap isipin kung paano, kundi dahil hindi ko na siya mahal. Ang pag-ibig na naramdaman ko para sa kanya sa loob ng dekada ay namatay. Hindi sa dramatikong paraan, kundi unti-unti, tulad ng isang halaman na humihinto sa pagtanggap ng tubig at liwanag. Sa halip ay lumago ang isang di inaasahan, pagmamahal sa sarili. Natuto akong pahalagahan ang sarili kong kumpanya, gumawa ng mga pagpipilian batay lamang sa gusto ko, nang hindi isinasaalang-alang ang mga kagustuhan ng ibang tao. Naglakbay akong mag-isa sa unang pagkakataon sa buhay, isang maliit na cruise sa Caribbean na matagal ko nang gustong gawin, ngunit palaging itinuturing ni Jorge na masyadong mahal o walang kabuluhan.
Nakahiga sa deck, pinapanood ang malawak na dagat, naramdaman ko ang kalayaan na hindi ko pa kailanman naranasan. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan sa photography course at sa reading group. Mga taong may parehong interes na hindi lang ako kilala bilang asawa ni Jorge o ina ni Ana at Lucas. Para sa kanila, ako lang si Elena, ang amateur photographer na may kakaibang tingin sa mga detalye, ang mahilig magbasa ng mga historical novel. At pagkatapos, 9 na buwan matapos ang diborsyo, may nangyari na hinding-hindi ko inaasahan. May nakilala ako. Si Roberto ay isang retiradong propesor ng kasaysayan, byudo sa loob ng 20 taon. Nagkakilala kami sa pagbubukas ng isang lokal na exhibit ng photography kung saan pareho kaming may mga gawa na ipinapakita. Kinukuhanan niya ng larawan ang mga urban landscapes. Mas gusto ko naman ang magretrato ng mga tao. Ang mga litrato mo ay may kakaibang kinukunan. Komento niya, huminto sa tabi ko habang pinapanood ko ang isa sa aking mga larawan. Isang matandang babae na nagbebenta ng mga bulaklak sa isang palengke. Ang dignidad niya, kahit sa simpleng kalagayan. Nag-usap kami ng ilang oras ng gabing iyon tungkol sa photography, literatura, paglalakbay, musika. Hindi kami nag-usap tungkol sa mga ex o mga anak. Ang mga bagay na iyon ay sumunod, natural, nang magkaibigan na kami. Bihira nang mapansin ni Jorge ang mga bagay na iyon sa huling mga taon ng aming kasal. Dumating si Ana kalahating oras pagkatapos kasama ang kanyang asawa at ang 2 niyang anak. Tumakbo ang aking mga apo kay Roberto na tinanggap sila ng mga yakap at ng mga mint candy na palagi niyang inilalagay sa kanyang bulsa para lang sa kanila. Walang pagkailang, walang tensyon, na parang palagi na siyang bahagi ng pamilya. Sa hapunan, sa gitna ng mga tawanan at kwento, napagtanto ko na nakahanap ako ng isang bagay na hindi ko inaasahang magkakaroon muli. Tunay na kaligayahan. Hindi ito perpektong kaligayahan o walang gasgas. Mayroon pa ring mga sandali ng sakit kapag naaalala ko ang pagtataksil. Mayroon pa rin akong paminsan-minsang panaginip kung saan nakikita ko si Jorge at Claudia nang magkasama, ngunit ito ay totoo. 2 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag mula kay Lucas. "Inay, kailangan mong pumunta sa ospital." "Si Itay po." Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong nangyari? Inatake siya sa puso. Hindi pa namin alam kung malala. Nanatili akong tahimik sandali, pinoproseso ang balita. Sa kabila ng lahat, si Jorge ay naging bahagi ng aking buhay sa loob ng mahigit 4 na dekada. Ama ng aking mga anak, lolo ng aking mga apo. Pupunta ako diyan? Sa wakas ay sagot ko. Sa ospital, nakita ko si Lucas sa waiting room. Dumating si Ana ilang sandali pagkatapos, pula at maga ang mga mata. "May balita?" tanong ko. "Stable na siya ngayon." Sabi ng mga doktor, babala lang iyon, hindi kasing seryoso tulad ng maaaring mangyari. Naupo kami ng magkasama, naghihintay ng karagdagang impormasyon. Noon ko siya nakita. Si Claudia, nagmamadaling pumasok sa waiting room, isang tinidyer na may maitim na buhok sa kanyang tabi. Si Luisa, agad kong nakilala, bagamat hindi ko pa siya nakikita. Ang parehong mga mata ni Jorge, ang parehong hugis ng mukha ng aking mga anak. Nagkaroon ng sandaling tensyon. Nang magsalubong ang aming mga tingin, tumayo si Ana at lumapit sa kanila. Saglit na niyakap ang kanyang kapatid sa ama. Nanatiling nakaupo si Lucas, naiilang. Lumapit si Claudia sa akin na may pag-aalinlangan. "Elena," bati niya, halatang hindi sigurado kung paano kikilos. "Claudia," sagot ko na may tango. Pagkatapos ay tumingin ako sa bata sa kanyang tabi. "At ikaw siguro si Luisa," tumango siya ng mahiyain. "Isang kasiyahan na makilala kayo, ginang." "Ang kasiyahan ay akin," matapat kong sagot. Isang surreal na sitwasyon, ang 2 pamilya ni Jorge ay nagtipon sa isang waiting room ng ospital. Sa ibang panahon ay hindi ito matitiis. Ngayon, bagamat kakaiba, ito ay isa lamang kabanata sa komplikadong kwento na naging kami. Nang sa wakas ay makita namin si Jorge, pumalit kami. Una sina Ana at Lucas, pagkatapos si Claudia at Luisa. Nag-alinlangan ako. Dapat ko ba siyang makita? Ano ang sasabihin ko sa kanya? "Nagtatanong siya tungkol sa iyo," sabi sa akin ni Ana nang bumalik siya.
Sa tingin ko ay gusto kanyang makita. Huminga ako ng malalim at pumasok sa kwarto. Si Jorge ay maputla, mukhang mas maliit at mas marupok kaysa sa kailanman ko siyang nakita, nakakonekta sa mga monitor at may oxygen mask. Elena, sabi niya, mahina ang boses, inalis ang maskara sandali. Dumating ka? Siyempre dumating ako, sagot ko, huminto sa tabi ng kama. Nag-aalala ang mga bata. At ikaw? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sa akin. Nag-alala ka? Isang tanong na puno ng kahulugan. Pinag-isipan kong mabuti bago sumagot. Oo, Jorge, sa kabila ng lahat, hindi ko ginusto na mangyari ito sa iyo. Dahan-dahan siyang tumango, tila tinatanggap ang aking sagot. Alam mo, sabi niya pagkatapos ng isang sandali, kapag malapit ka ng mamatay, sabi nila ay bumabalik ang iyong buhay sa iyong isip. Hindi ka namamatay, putol ko. Hindi, sa pagkakataong ito, hindi. Sumang-ayon siya. Ngunit sa isang sandali ay inakala kong oo. At alam mo ba kung ano ang nakita ko ang aming unang mga taon na magkasama nang kami ay bata pa at lahat ay tila posible nang maliliit pa ang mga bata at tumatakbo kami sa parke tuwing linggo. Nakaramdam ako ng pagka-nostalgic. Iyon ang mga magagandang panahon bago ang mga kasinungalingan, bago ang pagtataksil. Jorge, hindi, pakiusap niya. Hayaan mo akong tapusin. Sinira ko ang lahat, Elena, ang aming pamilya, ang aming buhay, dahil sa pagiging makasarili, dahil sa kahinaan. At ang pinakamasama ay wala akong anuman ngayon, hindi ikaw o si Claudia. Magkasama kami, ngunit hindi ito pareho, hindi kailanman. Ano ang sinasabi mo? Buntong hininga siya ng malalim, ang tunog ay naputol ng isang maliit na unggol ng sakit. Sinasabi ko na tama ka sa pagpapatuloy, at nagkamali ako sa lahat, lubos na lahat. Hindi ito isang pakiusap para makipag-ayos na pagtanto ko. Ito ay isang pag-amin lamang, isang lalaki na lumingon sa kanyang buhay at kinilala ang kanyang mga pagkakamali. Mayroon kang Luisa, mahinahon kong sagot. Kailangan kanya. Oo, sumang-ayon siya. At susubukan kong maging mas mabuti para sa kanya kaysa sa naging ako para sa iyo o sa mga bata. Nang lumabas ako ng kwarto, naramdaman ko na parang may bigat na nabuhat. Hindi ganap, marahil ay hindi kailanman ganap, ngunit sapat na upang mas madaling huminga. Si Claudia ay nasa pasilyo na nakatingin sa bintana. Lumapit ako sa kanya, nagulat sa aking sarili. Ayos lang siya, sabi ko. Masyado siyang matigas ang ulo para sumuko ngayon. Ngumiti siya ng bahagya. Oo, ganun nga siya. Alagaan mo siya, dagdag ko. At si Luisa, mukha siyang mabait na bata. Dahan-dahan at natural na lumago ang aming relasyon. Kape pagkatapos ng mga klase sa photography, mga tanghalian na nagtalakay ng mga libro, isang lakad sa parke, isang maaraw na linggo. Walang pagmamadali, walang inaasahan. 2 taong mature na may kumpletong at malayang buhay na natuklasan ang kasiyahan ng bawat isa. Ang unang beses na hinalikan niya ako ay pagkatapos ng isang classical music concert, isang magaan, halos mahiyain na halik na nagparamdam sa akin na parang isang dalagita muli. Natawa ako sa ideyang iyon na sa edad na 61 ay mararamdaman ko pa ring parang isang bata na umiibig at natawa rin siya sa akin. Ano ang nakakatawa? Tanong niya. Tayo, sagot ko. 2 matanda na kumilos na parang mga teenager. Matanda? Nagkunwari siyang nagalit. Ikaw ang matanda, ako ay nasa aking rurok. At sa maraming paraan, tama siya. Pareho kaming nasa rurok, hindi ng kabataan siyempre, kundi ng karunungan, ng pagtitiwala sa sarili, ng kaalaman sa sarili. Nang sabihin ko kina Ana at Lucas ang tungkol kay Roberto, nahulaan ko ang kanilang mga reaksyon, paunang pag-aalala. Magiging mapagsamantala ba siya? Handa na ba ako sa emosyonal na sinundan ng maingat na suporta? Nang sa wakas ay nakilala nila siya sa isang linggo ng tanghalian, nagkakaisa ang pag-apruba. Tinitingnan kanya na parang ikaw ang pinakamahalagang bagay sa mundo, inay. Komento ni Ana pagkatapos. At marahil iyon ang pinakamahal ko kay Roberto, hindi lang kung paano niya ako tinitingnan, kundi kung paano niya ako pinahahalagahan, pinakikinggan, nakikita, hindi bilang isang extension ng isang tao,
kundi bilang isang buong tao. Nalaman ni Jorge ang tungkol kay Roberto sa pamamagitan ng mga anak. Ang kanyang reaksyon ay halo ng hindi makapaniwala at paninibugho. "Nagsasama na kayo?" tanong niya nang magkita kami upang ayusin ang ilang huling detalye tungkol sa pagbebenta ng isang pinagsamang ari-arian. "Hindi mo ba iniisip na masyado kang mabilis? Masyado kang mabilis?" Ulit ko, hindi makapaniwala. "Halos 1 taon na kaming hiwalay, Jorge, at mayroon ka ng ibang pamilya sa loob ng 15 taon. Sa tingin ko, nasa loob ako ng katanggap-tanggap na oras. Wala siyang sagot doon. Tungkol naman kay Claudia at Jorge, nalaman ko kay Ana na magkasama pa rin sila. Ngunit komplikado ang mga bagay-bagay. Ngayon na wala ng lihim, ngayon na maaari na siyang makasama niya, nang hayagan, tila may nawala. Ang ipinagbabawal na prutas ay hindi na gaanong kaakit-akit. Mukhang nawawala si Itay, minsan kong kinumpirma kay Ana, na parang hindi na niya alam kung saan siya nabibilang. Nakaramdam ako ng lungkot para sa kanya, isang emosyon na ikinagulat ko. Nagtayo si Jorge ng buhay batay sa kasinungalingan at ngayon na nawasak na ang mga ito, hindi na niya alam kung sino siya o kung ano ang gusto niya. Sa kaibahan, hindi ko kailanman naramdaman na ganoon kasiguro ang aking lugar sa mundo. Sa edad na 61, natuklasan ko ang isang bagong bersyon ng aking sarili. Hindi isang alternatibong Elena, kundi ang Elena na palaging umiral sa ilalim ng mga papel ng asawa, ina, lola. Ang Elena na artista, photographer, mambabasa, manlalakbay, kaibigan, mangingibig. 1 linggo ng hapon, 1 taon at 2 buwan pagkatapos ng pagtuklas na nagpabago sa aking buhay, ako ay nasa bahay na naghahanda ng hapunan. Dadating si Roberto mamaya at gayon din si Ana at ang kanyang pamilya. Tumawag si Lucas, sinabing hindi siya makakarating. Nilalagnat ang kanyang bunsong anak, ngunit nangako siyang dadalaw sa susunod na weekend. Habang hinihiwa ko ang mga gulay para sa ensalada, huminto ako sandali at tumingin sa paligid. Ang aking inayos na apartment, ang mga dingding na natatakpan ng aking mga litrato at pintura, ang mesa na inihanda para sa mga taong mahal ko. Ang pakiramdam na bumalot sa akin ay malalim na pasasalamat. Hindi para sa pagtataksil ni Jorge, hindi ako magpapasalamat doon, kundi para sa buhay na natuklasan ko pagkatapos nito, para sa lakas na hindi ko alam na mayroon ako, para sa mga bagong simula na hindi ko kailanman naisip na posible. Tumunog ang aking cellphone na nakagambala sa aking mga iniisip. Si Roberto. "Paalis na ako ng bahay," sabi niya. "May kailangan ka ba sa daan?" "Ikaw lang," sagot ko, nagulat sa gaan ng paglabas ng mga salita. Ang kanyang tawa ay nagpainit sa aking puso. Papunta na ako. Pagkatapos, ibinaba ko ang telepono at muling naghiwa ng mga gulay. May ngiti na nanatili sa aking mga labi. Hindi ko kailanman naisip na sa edad na 61 ay magluluto ako para sa isang bagong pag-ibig, nakakaramdam ng kiliti sa tiyan kapag naghihintay ng isang espesyal. Tumunog ang doorbell ng eksaktong 6:00. Si Roberto ay palaging nasa oras tulad ng isang Swiss watch, isang katangian na natuto akong pahalagahan. Binuksan ko ang pinto at naroon siya. Kulay abong buhok, perpektong gupit, maiinit na kulay kape na mata, may hawak na bungkos ng sunflower. "Ang paborito kong bulaklak para sa pinakamahusay na photographer sa Monterrey," sabi niya habang ibinibigay sa akin ang mga bulaklak. "Papaniwalain mo ako sa kwento," sagot ko habang tinatanggap ang bungkos at nagtitiptoy para halikan siya. Nagdala rin si Roberto ng isang bote ng red wine at isang lumang album na natagpuan niya sa isang second-hand bookstore. Mula pa noong 1950s tungkol sa street photography, akala ko ay makakakuha ka ng inspirasyon. Ang mga maliliit na kilos na ito, ang pagpansin sa aking mga interes, ang pag-alala sa mga detalye, ang pinakamahal ko sa kanya. Aalagaan ko, pangako niya. At ganun nga siya. Oo, isang napakagaling na bata. Umalis ako ng ospital ng araw na yon na may kakaibang pakiramdam ng pagsasara. Hindi eksakto. Ang ilang bagay ay napakahirap patawarin ng lubusan, ngunit pagtanggap. Ang nakaraan ay nakaraan, hindi ito maaaring baguhin, tanging tanggapin at kalaunan ay iwanan.
Nang dumating ako sa bahay, tinawagan ko si Roberto at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa atake sa puso ni Jorge. Gusto niya sanang pumunta agad, ngunit sinabi ko na kailangan ko ng oras mag-isa. Umupo ako sa aking balkonahe na may isang baso ng alak, pinapanood ang kalangitan sa gabi. Naisip ko ang lahat ng pagliko ng buhay sa mga di inaasahang landas na pinipilit tayong tahakin. Sino ang mag-aakala na ang pinakamasakit na pagtuklas sa aking buhay, ang dekada ng pagtataksil ng aking asawa, ay magdadala sa akin sa isang mas tunay at mas masayang bersyon ng aking sarili? Hindi ako nagpapasalamat sa sakit, ngunit nagpapasalamat ako sa paglago na dumating pagkatapos nito para sa lakas na natuklasan ko sa aking sarili, para sa mga bagong posibilidad na nagbukas ng napilitan akong muling buuin ang aking buhay mula sa simula. 2 buwan pagkatapos ng takot kay Jorge, nag-organisa ako ng tanghalian sa aking apartment. Inimbitahan ko si Ana at ang kanyang pamilya, si Lucas at ang kanya. At sa pagtataka ng lahat ay inimbitahan ko rin si Luisa, hindi si Claudia. May mga limitasyon sa kung gaano ako makapagbabago. Ngunit ang bata, ang inosenteng kabataang iyon na may dugo ng aking mga anak ay nararapat bigyan ng pagkakataong makilala ang kanyang mga kapatid sa ama sa isang mas relax na kapaligiran. Isang nakakagulat na kaaya-ayang hapon iyon. Mahiyain si Luisa sa simula, ngunit pagkatapos ay lumuwag ang kanyang loob nang matuklasan niyang pareho sila ng pagmamahal sa musika ni Ana at sa video games kasama ang panganay na anak ni Lucas. Cool siya, komento ng aking apo na si Pedro pagkatapos. Maaari ko pa rin ba siyang tawaging tita kahit mas bata siya sa akin? Maaari mo siyang tawagin kung ano man ang gusto mo, sagot ko na nakangiti. Ang mga pamilya ay may iba't ibang anyo at sukat. At ang amin, napansin ko, ay nakahanap ng paraan upang lumawak sa halip na tuluyang masira. Nang sumunod na linggo, ginulat ako ni Roberto ng isang panukala, isang 3 buwang paglalakbay sa Europa. Palagi kong gustong mag-tour sa mga museo at makasaysayang lugar, paliwanag niya. At wala akong maisip na mas mahusay na kasama kaysa sa iyo. 3 buwan ay mahabang panahon, nag-alinlangan ako. At ang mga bata, ang mga apo, mayroon silang sariling buhay. Magalang siyang nangatuwiran. At mayroon namang video calls. Bukod pa rito, ginugol mo ang mga dekada sa pag-aalaga sa lahat. Marahil ay panahon na para mabuhay ka para sa iyong sarili. Sa aking sariling pagkagulat, pumayag ako. Nag-book kami ng mga flight, nagplano ng mga itineraryo, gumawa ng mga listahan ng mga lugar na dapat bisitahin. Ako, na hindi pa kailanman naglakbay sa labas ng bansa, ay malapit nang sumakay sa isang pakikipagsapalaran sa Europa sa edad na 61. Sa gabi bago ang biyahe, nag-organisa sina Ana at Lucas ng farewell dinner. Nandoon, syempre, si Roberto, pati na rin ang mga apo at ilang malalapit na kaibigan na nakuha ko sa mga nakaraang buwan. Isang tuas, sabi ni Ana, itinaas ang kanyang baso. Para sa aking ina, ang pinakamalakas at pinakamatapang na babaeng kilala ko. Para kay Elena, ulit ng lahat. Tumingin sa paligid ng mesa, sa mga mukha na mahal ko, naramdaman ko ang isang alon ng emosyon na bumalot sa akin. Sino ang mag-aakala na sa edad na 61, pagkatapos ng isang buong buhay na itinayo sa isang pagsasama na napatunayang kasinungalingan, ako ay narito, minamahal, napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan, malapit nang sumakay sa isang pakikipagsapalaran? Isang tuas, sagot ko, itinaas ang aking sariling baso para sa mga pangalawang pagkakataon at para sa pagtuklas na hinding-hindi pa huli ang lahat upang muling magsimula. Habang nagpalakpakan at umiinom ang lahat, nagtagpo ang aking tingin kay Roberto. Ang kanyang mainit na ngiti ay nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman, na ang bagong paglalakbay na ito, ang bagong buhay na natagpuan ko sa abo ng dating, ay simula pa lamang. Sa paliparan, kinaumagahan ay niyakap ko ang aking mga anak at apo na may luha sa aking mga mata. Babalik ako kaagad, pangako ko, at magpapadala ako ng libu-libong litrato. I-enjoy mo bawat minuto, inay, sabi ni Lucas. Karapat-dapat ka. Hawak ang kamay ni Roberto. Naglakad ako patungo sa gate ng boarding. Ang puso ko ay puno ng pag-asam.
Hindi ito ang hinaharap na pinlano ko. Hindi ito ang buhay na naisip ko para sa akin nang sinabi ko ng oo kay Jorge mahigit 40 taon na ang nakakaraan. Ito ay mas mabuti, mas totoo, mas akin. At habang lumilipad ang eroplano, dinadala ako sa mga hindi kilalang lupain at di maisip na mga pakikipagsapalaran, napagtanto ko na ang pinakamalaking pagtuklas sa lahat ay ang pinakasimple, na sapat ako mag-isa sa aking sarili, na ang aking pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng isang tao o ina ng isang tao. Ako lang si Elena. At sa wakas, pagkatapos ng 61 taon, nagsisimula na akong makilala siya. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung anong bahagi ang nagpabilib sa iyo. At huwag kalimutang maging miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko inilalabas dito. Naghihintay ako sa iyo doon.